So huli po nating namataan si Bagyong Maymay at 185 kilometers kanluran ng Bacnotan, La Union as of 10 in the morning. Napanatili ang lakas at 65 kilometers per hour malapit sa kanyang gitna at may pagbugso hanggang 80 kilometers per hour. At kumikilos po ito kumilos ng pahilaga in the last 6 hours at 10 kilometers per hour, pero eventually kikilos po ito ng pasilangan or moving pabalik po dito sa ating kalupaan. Base sa ating latest satellite animation, yung Northern and Central Luzon ang naapektuhan po directly nitong si Bagyong Maymay, habang yung Southwest Monsoon or hanging habagat ay siyang nagdadala naman po ng mga pabugso-bugsong ulan, lalo na sa Metro Manila, mga nearby provinces pa dito sa may Calabarzon, hanggang dito sa may Mimaropa and Western Visayas, may effect din po ng habagat. Samantala, si Typhoon with international name na Dolphin, ito po ay patuloy ang paglapit dun sa ating northeastern corner ng ating PAR at nasa layong 1,765 kilometers east-northeast of extreme northern Luzon. So sa ngayon po, nasa 155 kilometers per hour yung taglay niya na hangin malapit sa kanyang mata, may pagbugso hanggang 190 kph at mabagal na kumikilos west-northward at 15 kilometers per hour. Wala pong direktang epekto itong si Bagyong Dolphin, subalit unti-unti nitong palalakasin yung southwest monsoon or hanging habagat sa malaking bahagi ng ating bansa, lalo na po the moment na humina at malusaw itong si Bagyong Maymay sa susunod po na 24 to 48 hours. So base po sa latest track ng Pag-asa, yung general movement niya within the next 36 hours ay eastward or pasilangan. Mamayang gabi po, ito ay posibleng mag-landfall po dito sa may pagitan ng La Union at Ilocos Sur as a tropical storm. And then pag nagkaroon po ng interaction sa lupa, posible itong humina bilang isang tropical depression, maring tawirin pa yung ilang bahagi ng Ilocos Region and Cordillera Region, at pagsapit po bukas ng tanghali or hapon, ito ay hihina bilang isang low pressure area habang nandito sa may Cagayan Valley. Kung papansin din po natin, yung kabuang lawak po nitong si Bagyong Maymay sa ngayon is around 360 kilometers, 180 kilometers yung kanyang radius. So mahagip din po, hindi lang yung mga nabanggit na areas natin like Ilocos Sur and La Union, basically halos buong Northern and Central Luzon magdadala po makakaranas po ng mga pabugso-bugsong hangin at mga pag-ulan dulot ng bagyo. So sa ngayon, meron na po tayong wind signal number 2, given na ito ay tropical storm category. Ito ay ang mga probinsya po ng Ilocos Sur, northern and central portions of La Union, gayon din ang northwestern Pangasinan, southwestern portion of Abra, western portion ng Mountain Province, at dito rin po sa northwestern portion of Benguet. Habang meron naman tayong wind signal number 1 in other areas pa po of northern and central Luzon, Ilocos Norte, natitirang bahagi ng La Union at Pangasinan, ngayon din ang buong Apayao, rest of Abra signal number 1, Kalinga, rest of Mountain Province, Ifugao, rest of Benguet, ngayon din po ang mainland Cagayan, Isabela, Quirino, and Nueva Vizcaya, at signal number 1 din po sa hilagang bahagi ng Central Luzon, kabilang ng northern Zambales, northern Tarlac, northern Nueva Ecija, at northern and central portions of Aurora. So yung mararamdaman po na hangin sa mga lugar na ito ay posibleng maramdaman as early as this afternoon po at posibleng magtagal hanggang bukas, given nga napapalapit na itong si Bagyong Maymay sa kalupaan po ng Ilocos Region at tatawid po, posibleng tawirin nga itong Cordillera Region and Cagayan Valley. So yung mga may signal number 2, itong nakikita natin na may kulay red, posible po sila makaranas ng mga hangin na gale force winds or may kalakasang hangin na posible magdulot po ng pagkasira ng maliliit na puno at mga pananim, posibleng makasira po ng mga ilang struktura po na yari sa light materials at makapagpatumba rin ng ilang poste po na may hina. Samantala yung signal number 1 po, more on strong winds po or malalakas na hangin. Ito naman po yung tinatawag natin na impact-based forecast po pagdating po sa severe winds o yung mararamdaman po na malalakas na hangin. And given naman po na itong si Bagyong Maymay ay hindi naman lalakas pa bilang isang typhoon or super typhoon at posible nga pong humina agad pagtama po sa kalupaan, by today and tomorrow yung assessment po natin ay minimal or halos wala pong mararamdaman kung pagbabasihan po natin yung kabuuan talaga ng isang lugar. Because we are considering as well kapag meron tayong mga ganitong forecast, yung vulnerability o yung chance po na makaranas sila ng mga impacts pagdating po sa malalakas na hangin. So we're setting aside with this forecast muna, yung mga separate pa po yung forecast natin pagdating sa impacts
sa malalakas na mga pag-ulan. We're focusing here po sa malakas na hangin and so far minimal naman po. So pagdating naman sa severe winds, posible rin po makaramdam ng pabugso-bugsong hangin yung ibang bahagi po ng ating bansa. Yan po ay dahil sa periphery o yung outer part ni Bagyong Maymay plus the southwest monsoon or hanging habagat na patuloy nga na lumalakas. So by today, most of Luzon and Visayas, gayon din po ang Surigao del Norte, Dinagat Islands, Misamis Provinces, Agusan del Norte, Camiguin, Lanao Provinces, ngayon din ang Zamboanga del Norte, meron din po pabugso-bugsong hangin, Maguindanao del Norte, Sultan Kudarat, Sarangani, pababa po ng Davao Occidental and Davao Oriental. And most of the country po, pagsapit po bukas at sa Friday, dahil sa southwest monsoon, pabugso-bugso din po yung mararamdamang hangin, not necessarily ibig sabihin na meron tayong panibagong bagyo. Pagdating naman po sa pag-ulan, within the next 24 hours, crucial part po ito because we're seeing na yung epekto nitong si Bagyong Maymay plus the southwest monsoon mararamdaman po sa malaking bahagi ng Luzon, lalo na sa western section. So binalik po natin yung possible na 200 millimeters or higher over La Union and Benguet provinces within the next 24 hours dahil ito nga yung part kung saan posible maglandfall mamayang gabi itong si Bagyong Maymay. At we're also giving emphasis po dun sa mga areas kagaya dito sa may western side ng Benguet kung saan nakasalubong or nakaharap po sila dun sa direksyon ng hangin. So mas mataas yung possibility of heavy rainfall na posibleng mag-cause nga po ng malawakang pagbaha or malawakang pagguho ng lupa sa mga mountainous areas. And then doon sa mga low-lying areas naman dito sa may La Union, possible po yung mga pagguho ng lupa or baha at saka po yung pag-apaw ng mga kailugan natin dyan. Tapos, yung kulay orange naman po, 100 to 200 millimeters, posible rin po na mag-cause ito ng mga flash floods or landslides within 24 hours. So yung mga lugar kagaya po ng Ilocos Sur, Abra, Pangasinan, and Zambales, yan po ay direktang epekto na nitong si Bagyong Maymay and other areas pa po dito sa may Cordillera region, gayon din ng Ilocos Norte, Nueva Vizcaya, posible po yung 50 to 100 millimeters hanggang bukas po ng tanghali. Gayon din sa may Tarlac, Nueva Ecija, Bataan, Pampanga at Bulacan. Metro Manila, posible pa rin po yung higit sa 50 millimeters na ulan sa susunod po na 24 oras. Gayon din sa may Rizal, Cavite, Batangas, pababa ng Occidental Mindoro. So mataas ang tsansa po na magkakaroon tayo ng mga rainfall advisories and heavy rainfall warnings at nandyan din po yung banta ng mga flash floods and landslides. And basically, yung natitirang bahagi po ng Cagayan Valley and Aurora, gayon din ang rest of Calabarzon, rest of Mimaropa, and Western Visayas. May mga light to moderate rains po within 24 hours. Yan ay dahil kay Maymay at sa habagat. Pagsapit naman po bukas ng tanghali hanggang Friday ng tanghali, ito yung time kung saan maaring nandito na sa may Northern Luzon at humihina itong si Bagyong Maymay. Pero meron pa rin tayong aasahang mga 50 to 100 millimeters na ulan sa may Ilocos Sur, La Union, Pangasinan at Benguet. Habang yung habagat naman po, unti-unting umaakyat at lumalakas, meron tayong 100 to 200 millimeters na naulan dito sa may pating Occidental Mindoro simula bukas ng tanghali. At meron ding 50 to 100 millimeters na delikadong ulan dito sa may Zambales, Bataan, Cavite, Batangas, pababa po ng Antique. At marami pa rin lugar ang magkakaroon po ng mga pag-ulan. Pagsapit po bukas, araw po ng Thursday, and we're talking of the rest of Northern Luzon dahil po yan kay Maymay, the rest of Central Luzon, the rest of Calabarzon and Metro Manila, medyo maulan pa rin po, may mga light to moderate rains, pababa ng natitirang bahagi ng Mimaropa and Western Visayas. At pagsapit po ng Friday noon hanggang sa weekend, yung mga pag-ulan po na inyong nakikita sa ngayon, ito po ay dahil na sa habagat because by that time, possibly po ay nag-dissipate na or naging low pressure air na lamang sa may silangan po ng Luzon, itong si Maymay. Karamihan pa rin ng mga lugar po sa may Ilocos region, gayon din ng Abra, Benguet, western side po ng Central Luzon, lalo ng Zambales and Bataan, posible po yung more than 100 millimeters na dami ng ulan. Ito yung mga nagkokos pa rin ng flash floods and landslides. Cavite, Batangas, possible pa rin po ang delikadong ulan. Occidental Mindoro, more than 100 millimeters dahil po yan sa habagat. And for Antique, possible pa rin 50 to 100 millimeters. So make sure po na coordinated tayo sa ating mga local government units kung kinakailangan po ng rescue or evacuation. At we're talking of antecedent rainfall, no? Ilang araw na po magkakaroon ng mga pag-ulan. So the moment na meron tayong pag-ulan, pagsapit po ng weekend, mas tumataas ang banta ng mga flash floods at saka landslides.
Gale warning naman po, ito po ay dahil kay Bagyong Maymay, meron tayong ine-expect po na hanggang 4.5 metrong taas ng alon or nasa 1.5 palapag po ng gusali. Ito ay sa mga baybayin ng Ilocos Sur, La Union, and Pangasinan. Overnight po, delikado ang mga pag-alon dito sa mga nabanggit natin na lugar. At i-include na rin po natin yung malaking baybayin po ng Northern and Central Luzon. Posible po yung moderate seas, which is nasa 2.5 metro pataas. Other seaboard spot, kung dito sa may Visayas and Mindanao, wala naman tayong ina-anticipate pa sa ngayon ng mga sea travel suspensions.